Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga kritik, mga kleptocrats. Proud naman sila mabansagang bayolente. Hindi naman nila kinakahiya yun. Siguro kung bayolente sila sa harap ng kamera, what more sa likod ng kamera? Magandang araw mga kaibigan. Nako, iinit ang ulo nating lahat dito. Mga kaibigan, huling-huli ang galawan ng mga Duterte at syempre ang kanilang mga alipores dahil double time mga kaibigan sa paninira at paninisi sa ating Pangulo. Pilit nililihis ang mga totoong issue at abangan ninyo matindi itong birada ni attorney sa di umano'y pamilya bayolente. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video mga kaibigan, pakishare na din at please subscribe na rin kayo. Maraming salamat. Eto mga kaibigan matapos kasing lumabas ang ugaling bayolente ng mga Duterte, lalo na ang mainit na pinag-uusapan ngayon, itong si Pulong, kung saan patong-patong na kaso ang isinampal sa kanyang mga ginawa. Pero mga kaibigan, alam nyo naging reaksyon ni Pulong? Eto. Tila inaasahan naman na ni Congressman Pulong ang reklamo at iginiit na sanay na siya rito. Ayan na, lumabas na, di ba? Oo, lumabas na. So, kung hindi ka matalo sa ayuda, matalo ka sa kasuhan, taka. Okay. That's the new politics of the Philippines right now. Dirty politics. Sanay na tayo dyan. Grabe, no? Talagang magkapatid nga kayo ni Sara. Parehong-pareho ng rason, no mga kaibigan? Politika pa din ang lahat ng ito. Kahit pa may reklamo, may kaso, may ebidensya laban sa'yo, sasabihin mo lang, paninira at pamumuliti ka lang ng mga Marcos. Kaya naman mga kaibigan, no, double time itong mga alipores ni Duterte. Kumbaga, damage control. At grabe talaga ang paninira sa ating Pangulo. Alam ko mga kaibigan maiinis kayo dito at maaasar sa pagmumukha nito. Pero kailangan nating ipakita dahil doon nga sa mga sa mga basura na binabalita nila sa ating mga kababayan para lang ilihis itong mga kabalbalan na ginagawa ng kanilang mga amo. Eto. Yan. Uupo ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Kayo lang yung nagdududa. Lalong-lalo ka na. Umuwi ka kasi. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kaya Marcos Jr. Tingnan nyo mga kaibigan yung panluloko. Harap-harapan sa mga supporters nila. Alam nyo mga kaibigan ang sinasabi niya? Headline sa Taiwan, ang Marcos dahil sa money laundering. Aba talaga ba? Kundi, mga kaibigan, ilang seconds lang para i-check mo sa internet. Makikita nyo na agad. Eto. Sampal natin sa pagmumukha ng Roque na to. Yan. Dinoble check natin mga kaibigan kung meron nga ba Taiwan News headlines, Marcos laundering. Alam nyo lumabas, ayan, mga Filipino channels and pages. Okay, Politico.com. Well, hindi naman natin sinasabi ng Politico.com ay maka-Duterte yan. Hindi po. Pero yun sa baba, yan. Sa YouTube ni, yung Jojo. Maka-Duterte yan. Yung Facebook page na to, maka-Duterte. Maharlika Network. Duterte na po yan eh. Ayan orchestrated yung mga pinaggagawa ninyo Tapos sasabihin mo sa Taiwan headlines, wala nga. Pa-fake newsan mo, basura ka talaga. Grabe. Tindi mo. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente ng kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Parang ikaw, no? Tinatanong ka kung nasaan galing yung kung saan galing yung pera mo. 'Di ba? Bigla kang nagtago. Bigla kang nag-ibang bansa. Sino ay may tinatago? Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag. Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity.
money laundering, corruption, $100 billion, mga magnanakaw, mga switik, mga kleptocrats. Nako, Roque, kung meron man, no? Meron man dito na nakakahiya sa international community, yung mga amo mo. Bakit? Sila itong matindi. Sila itong breaking news lagi. Oh, sabi mo hindi. Yung amo mo na si Digong. Di ba? Matinding balita yun. Na dinala sa dahig. Oh, kalat na kalat yan sa buong mundo. Alam na alam. Tapos yung pagwawala ng ating vice presidente. No? Vice presidente ng Pilipinas, yung meltdown niya. Alam ng buong mundo yung mga pinagsasabi. Oh, inaasar mo lang yung sarili mo eh. Tapos ngayon yung kay Pulong, lehitimong issue yan. Tapos ang nakakabobo, pinapakalat nyo pa sa mga supporters ninyo na yung video na yun ay AI. Lintik na talaga. Grabe talaga. Ewan ko na lang kung maniniwala pa sa inyo yung mga kababayan nating DDS eh. Kasi harap-harapan yung niloloko eh, di ba? Alam niyo mga kaibigan, eto, real talk talaga. Galing kay Attorney Claire. Pakinggan po natin ha. Parang noon pa naman yun na parang proud sila. Di ba? Proud. So, unahin natin si dating Pangulong Duterte. Proud naman sila mabansagang bayolente. Paano di naman nila kinakahiya yun, mga kakli? Di ba? Pero, ang tanong na lang dito, ganito ba dapat? Diba? Ganito ba dapat yung leader natin? Kasi, siguro kung bayolente sila sa harap ng camera, what more sa likod ng camera? Nagkataon lang siguro yung kay Pulong, di ba? Lumabas kasi February 23 pa siya. Feb 23, di ba? Feb 23 pa siya tapos hindi siya lumabas. Di ba? Hindi siya na news. So, kung Davao City ito nangyari, so anong ibig sabihin nun? So, kung nagagawa nila ito sa harap ng camera at wala silang kinatatakutan maging bayolente, di ba? At umaaming nagpapatay. Paano pa yung hindi nakikita ng tao? Nung karamihan. Kaya syempre meron naman yung mga kasama, di ba? Hindi naman magagawa yan ng walang backup, walang nagpoprotekta. Kasi tingnan mo, mga kaklira, kahit yung video ni Pulong, ni Congressman Pulong, marami siyang bodyguards eh. Maraming tao dun eh. Di ba? Pero hindi siya pinakikialaman. I mean, bantay. May bantay. Di ba? Di ba? Buti na lang, hindi nasira yung hindi pinasira yung video. Tama, buti na lang mga kaibigan, no? Kasi matinding ebidensya yun eh. Kaso nga lang, tulad nga ng sabi natin kanina, ipinapakalat ng mga alipores ni Duterte na ito ay isang AI-generated video lamang para siraan ang kanilang amo na sina Pulong. Grabe. AI video, ginawa pang polborong video yun eh. Yun talaga, halata. Ito talaga. Ay nako, matindi. Talagang, please lang naman, mga DDS, naniniwala pa rin kayo sa mga ganun? Diyos ko po. So, ito ba mga kakli, tingin nyo, abuso? Dahil matagal na sila sa kapangyarihan. Tapos nakikita nila, ito nakikita ng mga Duterte, natanggap ng mga DDS. Saka siguro yung mga bayarang fake news peddlers, yung mga bayarang keyboard warriors, na mas nalilift pa, di ba? Para mas pinagpupunyagi pa yung ganitong klase ng pagiging bayolente. Tama po kayo, attorney. Kumbaga, konsentidor itong mga supporters din nila. Alam nyo mga kaibigan, ito nga yung pangit talaga eh. Kitang-kita na nga yung ebidensya. Pero, may inilabas itong mga alipores ni Duterte, tulad ni Harry Roque. Aba, yun na agad yung paniniwalaan nila. Alam nyo yung mga nababasa ko mga comment, hindi ko lang alam kung mga troll ng mga troll army ng mga Dutertes eh. May mga ilan naman talaga, totoong tao, totoong mga account. Sinasabi na, kaya pala nilabas yung mga video na yan. Kasi si Marcos, itong may baho, meron pala siyang issue ng money laundering dyan sa Taiwan. Grabe mga kaibigan. Anong klaseng utak meron yung mga yan? Ang tindi. Nako.
pinapalakpakan. Hindi ba yun nakakatakot sa mga kaisipan ngayon? Di ko alam kung sobrang dami to ha, mga kaklit. Di ko alam kung sobrang dami talaga yung nagpupunyagi sa kanilang pagiging violente o mga dummy accounts to. O alam mo yun, di ba? Sinabi nga ni Senator Tolentino na lumalabas is parang nakikreate lang nakikreate siya. Hindi naman totoo, parang iba, hindi organic. Di ba? Well, totoo naman mga kaibigan. Daming troll ng mga Dutertes. Hindi naman pagkakailayan. Well, anyway, parang dininay naman ito ng infinitus. Pero dapat mas malalim na pag-iimbestiga ang gagawin dito. Dapat sumagot dito si Senator Tolentino. Kasi siya siya ang naglutang nito. Dapat ang mga sinusumite ng mga dokumento sa Senado ay tunay. I mean, authentic. Diba? Dapat authentic. Okay? So, okay. Sabi niya, halata naman takot, sabi ni Emtan, halata naman natakot ang mga Dabawenyo sa mga Duterte. Diba? Paano? Okay. Paano ka mabubuhay sa lugar na ang feeling mo, feeling mo tahimik, tumatahimik sila kasi may takot. Takot na mapatay. Yun. Iba naman yung takot Diba? sa matapang na leader kasi matapang, nagpaparusa na maayos, walang sinisino, pagka may mali, papakulong, sasampahan ng kaso. Iba yung takot na dahil pwedeng ang patayin. Maraming salamat, Attorney Claire, sa real talk na yan. Well, mga kaibigan, totoo naman, double time talaga sa paninira sa ating Pangulo. Alam niyo mga kaibigan, ang nakakatakot kasi, no? May mga kababayan tayong naniniwala pa din sa mga ganitong pamamaraan at paglilihis ng kung ano yung totoong issue. Tulad na lamang nito, may kabalbalan na ginawa itong mga Duterte. Pero, ititwist yan ng mga alipores nila. Tulad ni Roque. Sasabihin niya may issue ang ating Pangulong Marcos. Sila ang may totoong issue at pinagtatakpan lang daw. At itong mga to ay paninira lamang. 'Di ba? Isipin nyo mabuti kayong mga DDS. Lahat na lang ng mga lehitimong reklamo. Kahit ano patungkol sa mga Duterte. Ang bukang bibig lang nila ay politika, paninira. 'Di ba? Parang wala. Parang wala lang lahat sa kanila ito. Dahil ang lahat lang ay umiikot lang sa mundo nila na kung saan panay politika. 'Di ba? O baka naman nandun pa rin kayo sa ilusyon, no? Nasa mundo pa rin kayo ng ilusyon na itong mga Duterte ang talagang pag-asa natin. Grabe mga kaibigan. Kitang-kita naman. Sana sa mga kapatid natin at mga kaibigan nating DDS, magising-gising po kayo. May pag-asa pa kayo mga kaibigan. So yun mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.